President Lee, President Jiang, mabuti at naparito kayong dalawa. President Qian, napakagalang mo. Ngayon ay malaking industry summit ng Shenghong Workshop. Paano namin palalampasin ang ganitong pagkakataon? Mga baguhan, President Lee, napakababagkumbaba mo naman. Kung ikaw ay baguhan sa industriya, paano naman kami? Tama, ang unang produkto pa lang ng Restart Company ay agad nang yumanig sa industriya. Bumenta ng bilyon-bilyon, ay nasa 10 billion na. Ang mga mayayaman ay nag-aalok ng salapi para lang makapag-invest sa inyo. Sino ba naman ang ayaw sa isang inahing manok na nangingitlog ng ginto? Mga Ginoo, sobra naman kayo sa papuri. May gagawin pa kami. Aalis muna kami. Sige, balik po kayo ulit. Itong Restart Company, grabe talaga ang lakas. Sa loob ng ilang buwan, naging dambuhalang kumpanya na. Hindi mo ba alam? Si Madam Jiang pala ang anak ng isang pinaka-importanting tao. May koneksyon pala kasi. Lizzie, sa totoo lang, matagal na akong curious. Bakit mo ba tinatago ang tunay mong pagkatao? Ang pagiging pinuno ng Scientific Southwest Research Institute ay masyadong sensitibo. At saka, kung gagamitin ko ang status ko para apihin ng mga kakompetensya, hindi ba't parang kontribida na ako sa pelikula? Ikaw talaga. May prinsipyo ka pala. Simula nung nagpasya ako magtayo ng kumpanyang kasama ka, hindi ko na naisip na gumamit ng maduming paraan. Gusto kong makipagsabayan ng patas gamit lang ang galing ko sa teknolohiya. Yan ang tunay na ako. Hindi ikaw gagamit. Pero paano kung iba ang gagamit? Paano kung may gustong gumamit ng tusong paraan? Huwag nila akong sisihin kung gumanti ako gamit ang lakas. Naglabas ng bagong produkto ang Longteng Company. Nangingibabaw raw ang resulta nito at tinalo raw ang Restart Company. Nasa kasulukuyang nasa rurok. Ang yabang ng Longteng Company. Gusto nilang hamunin ng Restart. Hindi natin alam, ang Longteng ay dati ring hari ng industriya. Baka may tinatagong cutting edge tech ang teknolohiya ng Longteng. Noon, ang Longteng Company ay isa sa mga pinakamahusay. Hindi rin malabong maging karapat-dapat na kalaban ng Restart. Mga kasama sa industriya at mga ginagalang na veterano ay saksiyan niyong lahat ang kasaysayan. Ang computer na ito ay may naka-install na pinakabagong software mula sa Longteng Company. Kaya rin ang doble ng processing speed ng computer sa 100%. Ano? 100%? Imposible naman. Ang pinakamalupit na system software ay galing sa Restart Company. Pero kahit yon, ang kaya lang dagdagan sa bilis ng computer ay mga 50% lang. Kung totoo man yan, tunay ng makasaysayan ito. Parang pamilyar. Parang yung tech na nasa USB ko. Pero ang teknolohiyang yon, may mga kapintasan pa. Isang kalahating gawa pa lang. Ngayon naman, ang bagong hirang namin technical director sa Longteng Company ang magpapakita sa inyo. Kapag hindi naka-on software, kailangan ng computer ng 10 segundo para i-proseso ito. At ngayon, bubuksan natin ang aming software. Ang bilis ng proseso ng computer ay dudubi agad. Wow! Napakabilis nga! Ano? Ang processing speed ng computer ay talagang tumaas ng 100%. Simula ngayon, sa industriya natin, wala nang makakatalo sa Longteng. Naniniwala akong lahat kayo nakita na. Bilang pasasalamat, inaansyo ko ngayon na simula ngayon, bukas na kami sa mga external investors. Ang proyektong ito ay handa kumuha ng 2 bilyon! Negosyong parang pulot sa pera. Maglalabas ako ng 3 bilyon. Buong kayamanan ko, 50 bilyon. Lahat ay pupuhunan ko! Tamang-tama, ang CEO ng Restart ngayon ay nasa tapat natin. Hindi ko alam kung anong palagay ninyo sa aming high-tech na produkto. May opinion ba kayo? Ano? Ang CEO ng Restart Company? May magandang palabas tayong papanoorin. Tama, sariling produkto nila sa rurok ng kasikatan, natalo ng kalaban. Sino bang makakatanggap nun? Ang CEO ng Longteng talagang tinamaan sa damdamin, pero kasalanan din ng Restart. Mas bababa ang kakayahan. Anong sa tingin mo, Lizzie? Interesado ka bang magsalita? Lizzie. Dahil si Miss Zhang ay hindi mapaghihindihan, kaya magbibigay ako ng isang matinding pagsusuri. Hindi kami natatakot na magsalita ka. Ang kinakatakot namin ay baka wala kang masabi. Okay lang ba sa inyo? Natignan ko muna ng maigi ang inyong bagong produkto.
Ipakita mo sa kanya. Gusto ko lang talagang makita kung anong kalokohan ang lalabas sa bibig niya. Sige. Lizzie, dahil sobrang bait ko, pakintulutan kitang tingnan. Pero alam mo wala kang lakas ng loob na manggulo sa harap. Sige. Sa lahat na nandito sa industriya, sobrang taas naman ang tingin nyo sa sarili mo. Ni hindi pa dumaan sa kumpletong testing, tapos naglunsad na kayo ng press conference. Ang lakas talaga ng loob ninyo. Ingit ka lang sa akin, ano? Lizzie, tingnan mo na lang. Kahit wala ka, ako, si Zhang Mingnan, ay kaya maging top sa industriya. Samantalang ikaw, isa ka lang naman napakalit na manugo ng walang silbi. Walang silbi? Wala tayong mapagkasunduan kahit isang salita. Ayos lang. Gusto ko rin makita kung ang bagong produkto ninyo, kung totoo ba o peke. Hindi ba't ito yung software na nasa USB ko para sa testing? Magkapareho talaga ang code. Bakit nandito ito? Ito ang USB mo. Ibabalik ko na sa'yo. Kaya pala, napagpalit ang USB. O ano, Lizzie? Sa antas mong yan, may napansin ka ba? Mas mabuti pa siguro humingi ka na lang ng tawad. Ninakaw mo ang gawa ng iba, tapos ginamit mo ng walang binago, ni hindi mo man lang inayos. Sobrang kapal naman ang mukha mo. Anong pinagsasabi mo dyan? Yung software na yan ay ginagawa mismo ng aming tech director. Baka naman ikaw itong noolan na si Galit. Tama, ikaw bata ka. Sa edad mong yan, baka naman wala ka pang kahit anong experience sa R&D. Wala kang alam tapos maglakas loob ka. Nahusgahan mo ang produkto ko? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Yung produkto mo, sa tingin mo, kaya mong gawa ng ganitong software? Tama, ako mismo. Dahil ako ang sikat na kilalang developer na sinasabi mo. Si Alpha. Ibig mong sabihin, ikaw si Developer Alpha? Tama. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang status sa software development? Ako, ang nangunguna sa industriya. Siya na si Developer Alpha. Ang teknolohikal na tagumpay ng Longting ay dahil pala sa kanya. Developer Alpha, tahimik ka lang lagi sa industriya. Hindi nagpapakita. Ngayon, nakilala natin siya sa wakas. Ang Longting kasama si Developer Alpha, siguradong aangat sila pataas. Kita mo na, Lizzie. Sa tech industry, ang pinaka-importante ay teknolohiya, hindi ang pagiging manugang lang o koneksyon ng wala namang saysay. Sige. Sabi mo ikaw si Developer Alpha. Paano mo naman mapapatunayan? Patunayan? Na ako na ang may hawak na produktong mas advanced pa sa panahon. Kailangan ko pa bang magbigay ng anumang patunay? Tama nga naman. Ang tanging ang alamat lang na developer ang kaya maglabas. Nagkamali si Ginoong Lee sa ganitong sitwasyon. Bakit pa siya pumunta sa harapan at mapahiya? Ngayon tuloy lalong lumakas ang kompetisyon dahil sa kanya. Lizzie, tumigil ka na nga sa pagkukunwari ng tech expert ka. Ang tunay na eksperto ay katulad ng Director Lu. Tahimik pero malalim. Sinasabi mong hindi ako marunong sa tech. Nakakatawa ka naman. Kung hindi ako marunong sa tech, ibig sabihin, wala ni isa rito ang marunong sa tech. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mong akalain ng dahil lang sa counting teknolohiya sa kumpanya mo, ibig sabihin yan, magaling ka na talaga. Lizzie, ang teknolohiya ng Restart ngayon ay iniwan na ng Longting ng ilang miling agwat. Simula ngayon, kami ang sasakop sa lahat ng proyekto sa industriya. Kayo, ni isa, walang makakakuha. Gusto niyo pag kumuha ng orders, nagsumiti kayo ng kalahati pa ang tapos. Niloloko niyo lang ang mga consumers. Ano? Kalahati pa lang ang tapos? Hindi nga ba okay naman ang demo kanina? Tumigil ka na sa pananakot. Mukhang ikaw lang naman ang hindi makakatanggap ng pagkakatalo. Sinasabotayan mo lang naman ang kumpanya namin. Tama. Ang teknolohiya ko ay higit pa sa panahong ito. Kahit may problema man, hindi ikaw na pretty boy lang ang makakakita niyan. Siyempre makikita ko. Dahil ang mga ito, ako mismo ang sumulat ng mga code. Ano? Siyang sumulat ng code?
Kalokohan! Isang pretty boy ka lang. Ang lakas ng loob mo ba kunwaring ako? Lizzie, tumingin ka nga sa sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Ito, ang dapat sa'yo. Bitawan mo ko. Bulag lang talaga ako nun. Kaya kita tinulungan, Zhang Mengnan. Yung mga dating teknolohiya ng Longteng. Sinong nagbigay sa iyo ng libre? Siyempre, si Lu yun. Bilang sa developer Alpha, naging kaibigan ko siya. Kaya siyempre, ibibigay niya sa akin ng teknolohiya. Gusto mo bang sabihin ikaw nang bigay? Kung hindi ako, sino pa? Isang hamak na lalaking nakatira lang ang lakas ng loob na magpanggap na ako. Bitawan mo siya! Tignan mo ang sarili mo. Ikaw pa talaga ang magpapanggap na ako. Isa ka lang hamak na nakikitirang asawa. Sinuwerte ka lang na nakasabay ka sa sandali. Akala mo talaga may halaga ka na? Lizzie, katulad mong wala alam sa teknolohiya at wala alam sa negosyo. Naglalakas loob pa na mag-convert developer Alpha? Nakakatawa ka talaga. Kung sino ang tunay na developer Alpha, may kakayahan akong patunayan yan. Ang tanong, may lakas loob ka bang tumaya? Bakit ako papatol sa pustahan mo? Ibig sabihin lang yan, wala kayong lakas na loob. Sige, gusto ko rin makita ano ebidensyang kayang ilabas. Pero, kung wala kang may pagkitang ebidensya, luluhod ka dapat at humingi ng tawad sa akin. Mengnan, ang mga ganyang klase na tao, huwag na nating patulan pa. Iminimungkahi ko na paalisin na lang siya para hindi niya na tayo maabala. Director Lu, ano ba? Wala ka bang tiwala sa proyekto na ikaw mismong bumuo? Isa lang siyang inutil. Ano bang makikita niyang problema? Ang inaalala ko lang ay baka magulo pa at makapekto siya sa takbo ng press conference natin. Director Lu, huwag kang mag-alala. Tapakan na lang natin siya, gaya ng pagtapak sa isang langgam. Hindi siya makakatagal. Lizzie, ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang iyong tunay na anyo. Babayaran mo yung mga pag-insulto sa akin. Iniinsulto kita. Ang lahat ng nangyari nung araw na yon ay kasalanan mo rin. Zhang Mengnan, nakikita ko. Mukhang nakalimutan mo na ang sakit. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Lizzie, huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi ka naman talaga isang malaking tao. Nakatago ka lang sa likod ng Director Zhang. Ginagamit mo lang siya para magmukhang malakas. Hindi mo pa rin makita na mali ka. Wala na akong masabi pa. Lizzie, ngayon, walang Director Zhang na magtatanggol sa'yo. Tingnan natin kung sino pang makakatulong sa'yo. Kung ngayon, hindi ka makakapagpakita ng pruweba, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos, gumapang palaya sa summit ng industriya. Siyang Lao ay dumating na! Tingnan mo, ang Yanglong mula sa Shinggong Workshop Jiangxing Branch dumating na. Nandito na kayo. Anong nangyayari? Bakit sobrang ingay ninyo? Si General Lee ng Restart Company ay naniniwala na ang bagong produkto ng Longteng Company ay hindi lang may problema, kundi pati na rin ninakaw ang ganyang teknolohiya. Kalokohan! Isang magandang summit at ginawa nilang ganyan. Paalisin sila agad. Ang main office ng Shenggong Workshop ay magpapadala ng espesyal na misyon para mag-inspeksyon. Huwag silang magtangka maggulo pa! Yang Lao, ayon sa balita doon sa kabila, may isang tao doon na nagsasabing siya daw si Developer Alpha. Dalhin mo ako doon. Titingnan ko kung makikilala ko si Developer Alpha. Magiging magandang pagkakataon ko sa headquarters. Kayo po ba ang sinasabi nilang si Developer Alpha? Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Ako ang namumuno ng Jiangxing branch ng Shenggong Workshop. Ang pangalan ko ay si Yang. Ikaw pala ang host ng organization na ito, na si Yang Lao. Huwag kayong magalala. Kayo po si Developer Alpha ay palaging parang dragon na hindi makikita ang ulo at buntot. Paano mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan? Mr. Yang, tingnan mo po. Ang isang ito po ay isang software na personal kong dinisenyo. Software na computer na kaya nitong patasin ang performance ng computer hanggang sa 100%. May ganito palang kahanga-hangang software. Patingin nga. Tingnan niyo po, Mr. Yang. Ang dati nangangailangan pa ng 10 segundo para maproseso. Napakahusay. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan. Sa mura mong edad, may ganito ka ng kakayahan. Tanggapin mo ang paggalang ko sa'yo. Mr. Yang, huwag kayong magpalinlang sa kanya. Aba, sino naman ito? Mr. Yang, ito kasi isang taong naiinggit sa aking talento. Huwag niyo na siyang pansinin. Hoy bata, dahil lang mas magaling ang produkto ng iba ay naiinggit ka na. Napakakiti naman ang isipan mo. Ang ganitong makabagong teknolohiya ay hindi mo pwedeng bastusin. Gusto mo pang magkunwari sa Developer Alpha? Sinusubukan niyang hanapin ang butas sa software. Nakakatawa talaga.
Kalokohan! Developer Alpha, anong klaseng tao ang tulad mong bagito na magpanggap bilang siya? Maniwala ka man o hindi, basta hayaan akong gamitin ang computer na ito. Mapapatunayan ko na ang software na ito ay ninako mula sa aking gawa. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka pa rin ba talaga susuko? Mr. Yang, hindi na kailangang patunayan pa. Ang kailangang gawin ngayon ay palisin ang taong ito. Hindi na kailangang patunayan. Natatakot ka siguro, ano? Sinong takot? Ako? Ayoko lang babaan ang sarili ko para lang sa'yo. Mr. Liu, ngayong narito ako bilang saksi. Bakit hindi kayo magpaligsahan upang mapatunayan ang totoo? Tama. Oo nga. Sige, Sangayon ako, Director Liu. Ano sa palagay mo? kung paligsahan, sige, wala akong inuurungan. Tulad ng alam ng lahat, karaniwang ginagamit sa mundo ang pagkalkula ng pi para subukan ang performance ng computer. Tama, ang pi ay walang katapusan, kaya ito ang pinakaakmang pamantayan sa performance test. Talaga nga, ang karaniwang computer ay kada 10 segundo ay kayang magproseso ng mahigit 2,000 digits. Bago pa i-activate ang software ng aming computer, ay kaya nitong magproseso kada 10 segundo ng 4,000 digits ng pi. At pagkatapos i-activate ang aming software, ang bilis ng proseso ay agad dodoble kada 10 segundo, kaya nitong magproseso ng 8,000 digits. Talagang kamangha-mangha ang software na ito. Napataas pa talaga nito na 2 beses ang performance ng computer. Hoy lintik, ikaw na. Sige, dalhan mo ako ng isang computer dito. Sige. Oh, anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba? Kulang talaga ng computer dito sa venue. Ito na lang ang natitira. Isang lumang modelo. Isang antigong gamit. Ano? Anong gusto mong sabihin? Na hindi ka marunong kapag wala kang bagong computer? Hindi ka na makakakilos? Mas mabuti pang huwag ka na lang lumaban. Nangaasar ka ba? Sige. Hindi na kita aapihin. Basta maabot mo lang ang kalahati ng data ko, panalo ka na. Itong lumang gamit na to, mas matanda pa to sa anak ko. Umiilaw pa ba to? Hindi ko rin alam. Kahit pa mapa 10 times ang performance ng lumang PC na yan, hindi pa rin ito matatalo sa long teng. Lizzie, naniniwala ko sa'yo. Sigurado may paraan ka. 10 taong gulang ng computer na yan. May kukumpara pa ba sa makabago ngayon? Ang performance nila ay para bang langit at lupa ang pagitan. Bata, sinasabi ko sa'yo, huwag mo na lang sayangin ang oras namin, ha? Huwag kang mainip. Mamaya, ikaw pang magugulat. Hoy bata, ano ba yung ginagawa mo? Kung ano-ano lang sinusulat mo dyan, baka masira mo pa yung lumang gamit na yan. Bata, ang katotohanan ng ebidensya, mag-sorry ka na lang sa kanya. Dilatan nyo lang ang mga mata nyo kung ano talagang tunay na teknolohiya. Ano? 20 taong gulang na antigong computer. Bakit ang bilis ng loading at ang processing speed? Hindi ako makapaniwala. Itong computer na mahigit 20 taon na, ganito katanda, pero dahil sa software na yan, ang performance ay lagpas pa sa makabagong computer ngayon. Hindi ito maaari. Ang inakaw na bagay ay hindi kailanman tatalo sa sariling gawa. Kailangan pa ba ng ebidensya kung sino talaga ang tunay na developer alpha? Ang teknolohiya ni Mr. Lee ay mas mahusay pa kaysa kay Mr. Liu. Mukhang si Mr. Lee talaga ang tunay na developer alpha. Sigurado ay may panloloko kang ginawa! Lumang teknolohiya noong nakaraang siglo. Paano ito nalampasan ang produktong kasalukuyang siglo? Tama ka. 20 taong agwat ng teknolohiya. Paano ito matutumbasan ng isang software lamang? Sa mundong ito, walang ganitong teknolohiya. Tama nga. Ang software mo, tsak na nag-aalok ng pagkuha ng buong potensyal ng device para mapataas ang performance ng ganitong paraan. Hindi matatag at hindi pa matagalan. Ang software ko lang ang pinakaligtas at maaasahan. Ganun pala. Kanina, hindi ba sinabi mo na hahanapan mo ako ng problema? Nahanap mo na ba yung problema? Ikaw nga ay nagtatangka lang maging tuso.
Huwag mong isipin na hindi ko nakikita. Ang pamamaraan mo ay muntik na akong malinlang. Buti na lang at si Developer Alpha ay may matalas na mata. Napakahusay ng kanyang kakayahan. Mr. Yang, hindi kita masisisi. Noon pa man, sa harap ko mismo, nagkunwari siyang isang kilalang tao. Sige. Mukhang kayo ay hindi maniniwala hanggang hindi nakikita. Ayaw ko sanang tapusin ang lahat ng ganito. Hindi ko akalain kayo pa magbibintang pabalik. Hindi ba't naghahanap lang siya ng problema? Ngayong ipinakita ko na sa inyo kung bakit ang produkting ito ay may butas o kahinaan. Tumabi ka. Sinong hindi pa naniniwala? Lumapit kayo tignan. Sige. Ako mismo ang titingin kung ano talaga ang panluloko mo. Wala namang nababago ah. Niloloko mo lang ako. Huwag kang mainip. Buksan mo ulit ang software at subukan mo. Ano? Paano ito nangyari? Bigla na lang nag-restart nang wala sa oras. Hindi kaya tama ang sinabi ni Lizzie na ito talaga isang kalahating tapos na produkto? Isang half-finished product. Para nilangin tayo at humingi ng investment. Liu Yun, ano ba talaga nangyayari? Sigurado kung may ginawa siyang kalokohan sa loob. Ingit lang siya sa produkto ng kumpanya natin. Gusto niya sirain ang launch event natin. Napakasakim mo talaga! Kahit pa sabihin mong may ginawa akong kalokohan, ikaw isang sikat na developer alpha. Dapat may paraan ka para ayusin ang problema ng isang hampas lupang katulad ko, di ba? Ako? Siyempre kaya ko. Kapag natapos ko ito, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Tumabi ka! Malamang naglagay siya ng virus sa software. Kaya ko rin namang ayusin yan. Isang simpleng bata lang yan. Gusto mo pang lokohin ang katulad ko? Ang developer alpha na ito, parang hindi naman nakma sa reputasyon niya. Oo nga eh. Ni hindi nga niya masagot ang tanong ni Mr. Lee. Baka naman peke talaga siya. Liu Yun, ano ba talagang ginagawa mo? Hindi pa ikaw. Bakit ang simpleng problema na ito, hindi mo pa maayos? Pasensya na. Ngayon kasi hindi maganda ang kondisyon ko. Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Ay, Ano bang nangyayari? Bakit ang mga ilaw ay kumikislap? Siguradong na-trigger nito ang security system ng summit. Mabibitag tayong lahat dito. Liu Yun, ano ba talagang ginagawa mo? Ano nangyari to? Hindi ako may gawa nito. Kayong lahat, huwag kayong magpanik. Manatili lang kayo sa inyong lugar at maging kalmado. Kinabahan ako doon. Akala ko talaga makukulong tayo dito. Buti na lang at nandyan si Mr. Lee. Tayo sana ay napahamak dahil sa taong iyon. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Hindi kaya tumatanda ka na at nalilito ka na? Ikaw? Kitang-kita naman na nagkamali ang operasyon. Kaya na-trigger ang alarm. Lizzie, ano bang ginawa mo sa software ng kumpanya namin? Hindi ba pagmamayari nyo ito? O baka naman, hindi talaga ito pagmamayari ng kumpanya ninyo. Ikaw ang may gawa nito! Huwag mong guluhin ang usapan dito! Nilagyan mo ba ang computer nito ng Trojan virus o kung ano pa? Kaya nagdulot ng ganito sa lugar ng summit at na-activate ang sistema ng proteksyon? Nasabingit ka ng kapahamakan at namamatigas ka pa rin? Ang software na ito ay talagang kayang patasin ang bilis ng computer. Walang duda. Pero bakit ko sinabing ang software na ito ay isang half-finished product? Tingnan ninyo. Bakit ganito? Pareho lang naman ang mga galaw pero magkaiba ang resulta. Dahil ang isang software ay kaya magproseso ng isang bagay lamang. Ang ginawa ko lang ay nagbukas ako ng dalawang software. Kaya nagtuloy-tuloy ang pagkabigo ng computer. Ano? Peke pala ito. Kaninong computer ang kaya magproseso ng isang bagay lang? Nung umakyat ako sa entablado kanina, wala naman akong ginawa. Ang ginawa ko lang ay nagbukas pa ako ng isa pang software. Hindi nakapagtataka na si Yang Lao ay nagka-crash nung una niyang sinubukan. Kaya pala. Kaya naman itong tinaguri ang developer alpha. Pwede bang pakiliwanag kung bakit hindi mo nakita ang napakasimpleng problema? Kayong lahat, ngayon, sino ba talaga ang tunay na developer alpha? Hindi ko naman kailangan sabihin, hindi ba? Ganun pala yon. Si Lizong pala ay may palihim na galing. Yun ang tunay na master. Matagal na pala akong nabulag sa katotohanan. Halos na insulto mo si Boss Lee.
Ikaw pala ay peke. Miss Zhang, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang lakas ng loob mo ha. Naglalakas loob ka pang gamitin ang kalahating tapos na produkto para lukuhin kami. Manloloko ang kontrata natin. Kusang loob nating ginawa. Nasa kontrata at nakasulat doon. Malinaw na malinaw nakasulat. Anong ibig mong sabihin? Ano nga bang ibig kong sabihin? Ang nilalaman ng kontrata natin. Ano nga ba? Ibinigay ko ang teknolohiya ko kapalit ng 50% ng shares ng Longteng Group. Ginamit mong kalahating tapos na produkto at nagbabalak ka pang makuha ang kalahati ng shares ng Longteng? Tama. Ang teknolohiya ay hindi pa tapos. Ibang usapan na yon. Pero, ibinigay ko pa rin ang teknolohiya, di ba? Ano? Pero kasi... Ano? Alalahanin mo ng mabuti. Noong simula, sinabi ko ba sa'yo na gano'n nga? Sinabi ko sa'yo sa normal kong pagkatao ko, ibibigay ko sa'yo ang teknolohiya. Ang gawa na isang chief ay isang malaking halaga. Ayos! Magdesisyon tayo ng maayos. Pero, ngayon, ang mga galaw ko ay palihim. Hanggat maaari, hindi ko ilalantad ang aking tunay na pagkatao. Hindi ako tutulong sa'yo ng hayagan. Kaya, sa simula pa lang, tinaptanong mo ng lahat. Sa digmaan, walang bawal sa pandaraya. Ibibigay ko sa iyong kasabahang ito. Dahil ang press conference natin ngayon ay nasira na. Kaya ang ating kasunduan ay matatapos na rin dito. Pero gusto kong magpasalamat sa mga shares mo. Ha? Aalis na ako. Hindi ka pa pwedeng umalis. Ay, teka. Anong ibig sabihin ito? Ninakaw mo ang teknolohiya ko at sinira mo ang reputasyon ko. Paano kita paparusahan? Mr. Lee, nabulag ako sa kasakiman. Ako, hindi ko dapat kayo ininsulto. Papatawarin niyo pa ba ako? Patawarin ka? Hindi ba ikaw ang kilalang kilala na developer alpha? Paano ko naman maikukumpara ang sarili ko sa'yo? Mr. Lee, hindi dapat kita ginaya. Humihingi ako ng paumanhin. Ako isang walang alam sa teknolohiya at isang inutil. Ako ang inutil. Umaangat lang ako dahil sa koneksyon ko. Ako yon. Na ako ay isang peking developer alpha. Ako ang mandaraya. Ako ang peke. Pero curious lang talaga ako. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para gayahin ako. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta ng panggagaya sa akin? Ang pagdanako ng teknolohiya, pandarayang pag-aangkin ng shares at maling pagpapahayag. Alin sa mga krimen ito ang kaya mong pagbayaran? Hindi. O baka naman handa ka na mabuhay sa kulungan habang buhay. Wag! Boss Lee! Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pwede ba? Hindi dapat kita insulto. Ang pagkatao mo. Pero, ang babaeng yon, siya ang nagpabilit sa akin. Sinungaling ka? Nagawa mo pang manisin ng iba? Ikaw talaga! Lizzie, siya si Helen ng paman nito. Hindi ko alam na ikaw pa talaga si... Napakatanga mo talaga. Walang lunas. Kahit si Helen nagawang lokohin ka. Lizzie, kailangan mo akong iligtas. Halos ng lahat ng shares ng kumpanya nasa kamay na niya. Paano kita ililigtas? Hindi ba ikaw si Developer Alpha? Dati tinutulungan mo ako ng napakaraming beses. Basta bigyan mo lang ako ng bagong teknolohiya at magagawa natin ang... Karapat-dapat ka ba? Lizzie, kailangan mo akong iligtas. Simula nang umatras ka sa investment, ang halaga ng Longteng at tuloy-tuloy ng pagbagsak. Kung hindi mo ko tutulungan ngayon, kung ganun, tuloy na magsasara ang Longteng. Ang pagkalugi mo, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ba't ang Longteng ay bunga ng ating pagsisikap? Simula nung itinakwil mo ako, mula nung araw na yon, hindi na. Ngayon, papayagan kitang makita kung paano nasira ang kumpanyang ito sa sarili mong kamay. Ginoong Lee, dati hindi ko alam kung ano, totoo o hindi. Napaniwala ako sa mga mandaraya. Walang problema. Gusto kong malaman kung interesado ka ba na ibenta ang teknolohiyang ito. Ang ibig yung sabihin, gusto ninyong makisalo? Hindi.
Nakita ko lang na ang teknolohiyang ito ay hindi pa tapos. May mga kakulangan pa. Hindi mo kayang ayusin ito. Kaya ako bilang matanda, nais ko lang hindi na kailangan Ginoong Yang ang alalahanin ito. Tungkol sa problema na yan, may solusyon na ako. Sa ngayon, wala pa akong balak na ibenta ito. Lize, mas maraming kaibigan, mas maraming dadaan. Si Ginoong Yang dito sa Jiangsheng ay may pangalan pa rin. Ang taong walang kasalanan ay nagkasala kapag may dala siyang yaman. Mr. Yang, mukhang gusto niyong pwersang bilhin ito. Nire-respeto kita bilang developer alpha. Ang ugali mong yan, ibig sabihin ba nito, minamaliit mo ang Shenggong Workshop? Shenggong Workshop ay lugar na kung saan nagtitipon ng mga pinakamagaling na siyentipiko sa bansa at may mga pambansang eksperto pa na nagbabantay. Isang malaking organisasyon na hindi basta-basta kayang labanan ng mga kagaya naming negosyante. Paano kung sabihin kong ang kapal ng mukha mo? Nang dahil sa sinabi mo, pwede kang hindi makabangon habang buhay. Iginagalang kita dahil marunong ka sa teknolohiya. Pero kung tungkol sa kapangyarihan at kayamanan ng pag-uusapan, ikaw ay walang kakayahan na magtayo ng bagong kumpanya. Kaming mga negosyante, kapag nakasugpa si Ginoong Yang sa Jiangsheng, hindi na kami makakagalaw. Kahit pa ikaw ang kilalang developer alpha, hindi mo kayang talunin si Ginoong Yang. Lalong-lalo na ang mga nasa likod niya, ang Shenggong Workshop. Bata ang teknolohiyang ito. Ibebenta mo ba? O hindi? Pinipilit mo ba ako? At kung pipilitin kita, bukod sa kilala ka sa online, ikaw lang ay nagsisimulang negosyante. Samantalang ako ang namumuno sa sangay ng Shenggong Fang para pabagsakin ang katulad mo negosyante. Meron akong libo-libong paraan. Kapal naman ang mukha mo. Isang tagapamahala ng sangay lang, pero ganyan ka magsalita. Sa mundo ng negosyo sa Jiangsheng, ako ang batas! Sige, napakagaling mo nga. Ngayon nakita ko na ang langit ng negosyong Jiangsheng! Lizzie, kung tatanggapin mo ang usapan ni Jen King, malilimutan ko na. At sa hinaharap, may regalo akong ihahanda. Paano naman kung hindi ko tatanggapin? Darating ang mga emisaryo ng Shenggong Fang Headquarters. Huwag mo kong sisihin kung magiging marahas ako. Ano? Balak mo bang sa pilitan akong pilitin? Mga tao, dalhin siya sa labas para hindi siya makaistorbo sa emisaryo. Walang gagalaw sa kanya. Ikaw ay anak ni Jiang Shanghai. Ang taong ito, hindi mo pwedeng galawin. Imposible. Siya ay walang galang sa Shenggong Workshop. Pwede namin siyang ipakulong. Ano? Pinaprotektahan mo ba siya? Hindi sa gusto ko siyang protektahan, kundi ikaw. Hindi mo dapat siyang galawin. Hindi pwede. Kung sa posisyon, ako at ang iyong ama ay magkatumbas. Siya isang batang marunong na ng kaunting teknolohiya. Kayang-kaya ko siyang pabagsakin. Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Kahit sino pa siya. Sa Jiangsheng, wala pang hindi ko kayang galawin. Mga tao, dalhin sa palabas! Dumating na ang emisaryo ng Shenggong Fang! Kamusta, Yang Jianming? Masaya akong sumasalubong sa'yo. Malugod ng pagdating sa Jiangsheng. Ikaw bang tagapagmahala ng sangay ng Shenggong Fang sa Jiangsheng? Ako nga, Mr. Wang. Talagang nakalaan sa'yo ang kasaganaan. Emisaryo, ano po ang ibig sabihin noon? Halika't samahan mo akong salubungin ng Woshung Gushi. Ano? Woshung Gushi? Nakakuha ko ng balitang mula sa headquarters ng pangunahing tagapagmahala ng Shenggong Fang na si Woshung Gushi dadalo rin sa pulong na ito. Kung makikilala ko ang Woshung Gushi, ang pag-akyat sa headquarters ay hindi na imposible. Ano? Woshung Gushi? Ang taong nakatuklas ng napakaraming suliranin sa siyensya ng Daxia? Ibig sabihin, ang Woshung Gushi ay hindi lang pinuno ng Southwest, kundi isa rin sa mga leader ng Shenggong Fang. Hindi ko akalain na ang Woshung Gushi ay pupunta dito. Kung makikita ko siya, isang napakalaking karangalan ito. Mukhang nasa panganib si President Lee. Ngayon na nandito ang emisaryo, tsak napapanagutin siya sa kanyang kawalang galang. Emisaryo, pasensya na at naabala ko kayo. Anong meron? Kanina kasi, may naglakas loob na labanan ako at bastusin ang pabrika ng kumpanya. At hindi ko siya napaalis sa tamang oras. Natatakot ako na baka gumawa pa siya ng ibang gulo. Ano? Sino ang taong matapang na kayang gawin ito? Walang paggalang sa kumpanya natin. Hindi lang siya nagmamayabang, kundi minamaliit niya rin ang kumpanya natin. Natuturuan ng leksyon ng mga tauhan. Ang kapal talaga ng mukha niya. Agad siyang dalhin at tapusin. Opo, sugurin niyo! Zhao Long! Napakalakas ng loob mo. Ikaw si Woshung Gushi? Ako si Zhao Long, nagpupugay sa iyo dakilang Woshung Gushi.
Pinuno, bakit po kayo nandito? Bakit? Hindi ba ako pwede pumunta dito? Patawad po. Bilang espesyal na sugo, ganito ka ba magpalakad ng mga tauhan mo? Inaabuso ang mga tao? Hindi ko po magagawa yon. Ang akala ko lang ay... Ano? Wala ka man lang investigasyon? Maniniwala ka agad sa mga sabi-sabi? Ganyan ka ba bilang espesyal na sugo? Aaminin ko ang aking pagkakamali. Ikaw ang wusyong-gushi? Hindi maaari. Imposible ito! At di mo nakikita, naglakas loob ka pang bastusin ang wusyong-gushi. Dito pa mismo, hinamak mo ang dakilang wusyong-gushi. Napakakapal ng mukha mo. Simula ngayon, tatanggalin na kita sa posisyon bilang pinuno ng Jiangsheng. Pinuno, sa mga nangahasat ng gulo sa inyo, ano po ang nais ninyong gawin? Ginoo! Ako ay bulag at hangal. Nabastos ko ang iyong dakilang kapangyarihan. Iyo po ay mapapatawan. Patawarin niyo po ako. Hindi ba't ikaw ang hari ng Jiangsheng? Hindi. May libu-libong paraan ka para labanan ako, di ba? Wala po. Ang teknolohiya ko, gusto mo pa ba? Hindi ko po kailangan. Hindi ko na po uulitin. Hindi dahil ayaw mo, kundi tapos ka na. Dalhin siya palayo. Tanggalin siya sa dampanan ng mga gawa. Sa lahat ng kaugnayan sa industriya, ipatupad ang total ban. Hindi ka na muling tatanggapin. Malinaw. Wag! Patawad po! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Zaulong, huliin ang impostor na nagpapanggap na ako. Dalhin siya sa impila ng pulisya. Teka. Mr. Lee, hindi. Kagalang-galang na nakilang pinuno. Ako ay isang hangal at nabastos ko po kayo. Pasensya na po talaga. Ano po kasi, ako ay nilinlang ng babaeng iyon. Siya nga. At itong teknolohiyang ito, si Haley ang nagbigay sa akin ito. Siya ang nagsabi sa akin na pumunta ako dito. Nakikita ko na. Yung USB drive noong araw na yun, pagkatapos mahulog, talagang pinalitan niya ito. Oo. Aminin ko ang lahat. Sasabihin ko sa inyo ang lahat. Si Haley ay lumapit sa akin at sinabi niya na magpapanggap ako bilang developer alpha. At pagkatapos, sinabi niya na kunin ko ang ilang bahagi ng shares ng Longteng Corporation. Hindi ko akalain ang babaeng yun ay ganon kabobo. Siya, ibinigay niya naman lahat ang kalahati sa akin. Wala na akong magagawa. Dalhin niyo siya sa impila ng pulisya. Kasabay nito, dalhin din si Haley dito. Teka lang. Inamin ko naman ang lahat. Tahan-tahan lang! Ang isang maganda sanang press conference ay nauwi sa ganitong gulo. Sadyang nararapat lang. Hindi ko akalain na si Manager Lee pala si Wushung Wushi. Nakakapanghinayang lang na hindi ko man lang siya nasundo ng maayos. Pero ngayon, ang pinakamas nagsisisi ay siya. Lizzie, ako... Nung salo-salo, napagkumbaba na ako sa'yo. At ngayon, ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi ko talaga alam noon na ikaw ang tunay na pinuno. Si Haley lang ang loko sa akin. Si Haley? Hindi ba siya ang matalik mong kaibigan? Bakit kanya lulokohin? Dahil pinili mong maniwala sa kanya, ang lahat ng kapalit nito ay pananagutan mo ng mag-isa. Huwag, hindi ganito. Simula ngayon, hindi na ako magtitiwala sa iba. Pag nahuli ko siya, sigurado. Hindi mo na siya kailangang hulihin. Nandito na ang kriminal na si Haley! Dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ako si Lazy, hindi sana naghahanto sa ganito. Zhang Mingnan, huwag kang magkunwari. Simula pa lang, hinahamak mo na si Lizzie. Lizzie, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Zhang Mingnan, aaminin kong pagkatalo ko, pero kung mag-isip na ligtas ka. Anong ibig mong sabihin? Yung mga shares ng kumpanya, matagal ko na ibinenta. Ikaw? Kumandata na katapusan mo na to. Paano nangyari to? Lizzie, kailangan ko ang tulong mo. Zhang Mingnan, ngayon ka lang nagsisisi. Huli na. Ang mga nangyayari sa'yo ngayon ay bunga ng mga desisyon mo. Ikaw mismo ang nagtiwala sa mga traidor. Dahil sa mga maling hakbang mo, inilugmok mo ang kumpanya sa kapahamakan. Nagkamali ako, Lizzie. Alam kong pagkakamali ko. Ang pagkakamali mo, wala na akong kinalaman dun. Huwag mo nang hingin ng kapatawaran ko. Wala na yung saysay.
Lizzie, pwede ba tayong bumalik sa dati? Pangako, simula ngayon, makikinig na ako sa'yo. Wala ka nang babalikan. Bukod pa doon, may mas karapat-dapat na akong mahalin. Kailan pa kayo, Lizzie? Ikaw? Xiaoshui, sa totoo lang, sa mga taon na lumipas, palihim mo akong tinutulungan. Alam ko lahat ng yon. Ano? Yung kabutihan mo sa akin, hindi ko dati napahalagahan. Pasensya ka na. Pero ngayon, handa ka na ba? Handa na ako. Ikaw nung amo kay Lizzie. Dahil sa'yo, iniwan niya ako. Ikaw hindi nakaka-appreciate sa kanya. Hindi ako naniniwala. Siguradong ikaw nagsabi ng masama tungkol sa akin, kaya iniwan ako ni Lizzie. Lizzie, kung pwede lang tayo bumalik sa dati. Pangako, mula ngayon makikinig na ako sa'yo. Dati naman tayo nagmamahalan. Hindi naman talaga ako ang mahal mo. Ang mahal mo ay ang kapangyarihan ko at ang posisyon ko bilang Wushong Gushi. At isa pa, gagamitin ko ang mga salitang ginamit mo sa akin noon. Ikaw ba'y karapat-dapat sa akin? Tara na. Lizzie, kung hindi mo ko tutulungan, sabay tayong babagsak. Mapapahiya ka rin kasama ko. Ako si Zhang Mingnan, ang presidente ng Longting Company. Iniwan ako ng lalaking ito matapos ay makuha ang gusto niya. At dahil sa babaeng ito, iniwan niya ako. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at binaliwala ang mga tao ng pagmamahalan. Zhang Mingnan! Akala mo ba ang mga ganitong maliliit na pagkanaim makaka-apekto sa akin? Kung patuloy ka pa rin sa pagiging bulag sa katotohanan. Zhou, ano po pinuno? Simula ngayon, iba ng Longting Company! Opo. Pagkatapos ng araw na to, sa Jiangsheng, wala nang Longting.